Isang rehab facility sa Davao City ang nagbibigay ng libreng rehabilitasyon sa mga nalulong sa illegal na droga. Ayon sa mga namamalakad sa pasilidad, malaki ang naging suporta ni dating Davao City Mayor at ngayong Pangulong Rodrigo Duterte sa rehab facility mula nang pasinayaan ito taong 2003. May report si Jervis Manahan. Sa mahigit 1 ektaryang lupain na ito, 17 kilometro ang layo mula sa sentro ng lungsod ng Davao, matatagpuan ang mga gusaling sa unang tingin ay tila isang eskwelahan. Liblib ang lugar at hirap marating na mga pangkaraniwang sasakyan. Pero nang aming puntahan, hindi mag-aaral ang aming natagpuan, kundi mga residente ng Davao City na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ito kasi ang Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents o DCTRCDD. Isang pasilidad para sa mga kung tawagin ay addict na gustong magbagong buhay. Ang purpose ng mga residente namin dito is pagbabago talaga. They really have to change. They have to get away from drug addiction. That is the main thrust. That's the main reason why they are here. Sa ngayon, 108 ang mga drug-dependent residents dito, kung saan mahigit 80 ang lalaki at halos 20 naman ang babae. 30 sa kanila, mga menor de edad pa, at 13 anyos lamang ang pinakabata. Kusa raw silang dinadala ng kanilang mga pamilya, o kaya naman ay sapilitang dinadala doon ng korte kung nakagawa ng kasalanan. Pagdating sa loob, naghihintay ang iba't ibang aktibidad sa pag-asang iiwan nila ang nakasanayang buhay na lulong sa ipinagbabawal na gamot. We have tawag nitong structured activities for a day. As early as 5 o'clock in the morning, they will be waking up and then they will go to bed by late 9:30 in the evening. So part of which is the spiritual activity. We have the gardening activity. We have the job functions. They are required to work. They are assigned in the different departments inside the center. They have the group dynamics, individual interaction, and also we have the lectures. Pinakamahalaga raw sa mga bagay na yan ang spiritual formation para sa pagbabagong buhay. We've seen them as victims of the ills of society because of the proliferation of the illegal drugs in the market. The only thing that really can change people is through the heart. Taong 2003 nang pasinayaan ang rehab na ito sa Davao, panahong Mayor pa si ngayon Pangulong Duterte. Malaki raw ang suporta ni nooy Mayor Rodrigo Duterte sa rehab, kaya naman hanggang ngayon, libre pa rin ang serbisyo dito. 6 na buwan hanggang 1 taon ang programa sa loob depende sa kaso. Kapag natapos na, susuriin siya kung handa na bang muling maging bahagi ng mas malaking lipunan sa labas ng pasilidad. Pagmamalaki ng mga opisyal nito, epektibo daw ang kanilang programa. Sa katunayan, marami raw sa mga nagdaan doon ay mga matagumpay na tao na ngayon. Yung iba, successful na sa career nila. Yung iba, nakapag-abroad na. Yung iba, successful na sa business nila. Yun ang ano namin, sir. Yun ang gain namin. Wala kami sweldo. We have our salary. But the moment you change the life of a person with their family, yun ang pinaka-sweetest success namin, sir. Aminado sila, may mga kaso na muling nalululong sa droga ang mga lumalabas sa rehab. Pero handa raw nila silang muling tanggapin hanggang tuluyang mapabuti ang kanilang mga buhay. Ang rehabilitation center na ito ay patunay lamang daw na dito mismo sa Davao at maging sa buong bansa, nararapat lamang na bigyan ng pangalawang pagkakataon yung mga kababayan nating nalululong sa ipinagbabawal na gamot. You can see the improvement and you can see they're a different person and they're really looking forward to a brighter future ahead. There are still, tawag nitong goodness of a person, sir. Lahat ng tao may chance ang magbago and we are giving them the chance to change for the better. Para sa PTV News, Jervis Manahan, Davao City. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.